ang ating mga kaagapay dito sa ating healing mission, ang ating mga naturopathic practitioners sa pag-aasikaso sa ating mga pasyente dito sa studio. Samantala, dumako po tayo sa ating healing katanungan at meron po tayong tinanggap na tanong mula sa Healing Galing email. Ang tanong po dito ay galing kay Dan Cortezano. Sabi niya, Dr. E, my wife, 56 years old, was recently diagnosed with leukemia. Bone marrow last January placed her in the borderline. Wala na raw ma-aspirate na bone marrow at ang explanation ng hematologist niya is nagpeklat na raw po ang bone marrow at may mga abnormal cells na. Kaya ang blast niya is already 17. Platelets going down, that's why platelet concentrate transfusion is 6 bags weekly para daw hindi mag-bleed. Ang mahal, Dr. E, hindi na raw nagpo-produce ng fresh blood ang kanyang bone marrow. Paano niyo po kami matutulungan? Sana matugunan niyo kami bago matalo ng bad cancer cells ang buo niyang katawan. We are from Marikina, awaiting your reply. Katulad po ng sinasabi ko, kapatid na Dan, dapat holistic po ang approach sa paggagamutan. Kung iniaasa lamang po natin sa gamutang pang-ospital na puro gamot at hindi natin napapakain ng iron-rich food ang ating pasyente, hindi natin napapaarawan para sa sustansyang dulot ng sikat ng araw between 6 o'clock and 8 o'clock in the morning at laging nakahiga lang siya, talaga nga pong hindi makakayanan tugunan ng mga gamot. Tutulungan po natin yung gamot. Ibig sabihin, tutulungan ng pasyente ang kanyang sarili. Ganun po yun. Mula sa kinakain, yung iron-rich food, okay? Yung pagtulog na 8 oras. At dun sa pinoproblema po na platelet count na tuloy-tuloy na bumabagsak sa kondisyon ng inyong misis, napakalaking tulong po ng tawa-tawa na binanggit ko kanina. Alam niyo po, itong halamang tawa-tawa ay mapupulot lang natin sa ating paligid. Huwag po kayong mandiri kung yan ay napulot niyo sa kalsada lamang dahil mas maganda na priority natin ang buhay ng ating pasyente. Ngayon, kung wala po makitang mas malinis na lugar kung saan nakatanim ang tawa-tawa at nandyan lamang sa kalsada, pulutin din po ninyo. At malilinisan po yan sa tulong ng tubig at asin. Ang asin po ang siyang magsisilbing sabon ng ating halaman na gagamitin. So, maraming asin. Matapos po na banlawan muna, tanggalin muna ang mga dumi at lupa sa halamang tawa-tawa, ibabad po ninyo sa palanggana na may malinis na tubig at maraming asin. After about 5 to 10 minutes o hanggang 15 minutes pa po, ay pwede nyo na pong hanguin yung mga tawa-tawa mula sa dahon, tangkay at ugat nito ay maaari pong gamitin. No? So, banlawan nyo po ulit para naman matanggal yung alat. Now, sa paggawa po ng tawa-tawa, dapat may tamang sukat din. Ang mga halamang gamot po ay dapat may tamang sukat ang paggamit. Kung adult, katulad ng misis ni kapatid na Dan, ang iinom ng tawa-tawa bilang pantulong, pandagdag ng kanyang platelet count para po mag-normalize ang platelet count ng pasyente dahil napakayaman po sa bioflavonoids ng tawa-tawa, kaya yun ang nagagawa niyang tulong. No? Sa adult po, kukuha po ng isang baso siksik ng tawa-tawa. Ang nilinisan po nating tawa-tawa ay hihiwain na maliliit para magkasya sa baso. Okay? Yung sukatan natin na baso para sa tawa-tawa at yung sukatan para sa tubig na gagamitin sa paglaga nito, dapat po ay magkasing laki. So, sa bawat isang baso or tasa ng tawa-tawa, siksik po yun. Kung adult po ang iinom, pakuluan po ninyo sa 3 basong tubig. Kung bata naman po ang iinom ay 4 na basong tubig ang pakukuluan sa bawat isang basong tawa-tawa. Alright? At rolling boil lang po yun. No? Pakukuluan nyo at hanggang sa kulong-kulo ito. Pwede na pong i-turn off ang stove at dapat po iinumin ito ng mainit-init ng ating pasyente. So ilagay po sa thermos at sa tuwing iinom siya ay maglalagay na kayo para mahihigop niya ito ng mainit-init. Sa Healing Galing main office po, meron tayong distilled na tawa-tawa tonic. Para hindi po kayo bumili, gamitin natin ang ating mga nakikitang tawa-tawa plants, no, or weeds
na available sa paligid para hindi na po gagastos pa. So isa po yan sa tulong natin para sa misis ni kapatid na Dan. Now, sa halip po na magdagdag ng dugo, 6 bags every week, napakagastos nga po at ang reklamo nyo dito ay mahal, no? Subukan po ninyo ang holistic approach na itinuturo ng Healing Galing at yun pong pagsistimulate ng healing oil dito sa center of the bone marrow. Dito lang po yun sa balakang, sa itaas ng puwitan. I-warm compress po ninyo at i-stimulate po ninyo 3 to 4 times a day, minimum ng 20 minutes hanggang 30 minutes para po mag-induce ng production ng dugo, no? Doon po sa center of the bone marrow. At ito pong pinoproblema nyo ito, nangyayari lamang dahil sa hindi naging holistic ang approach ninyo sa paggagamutan. Sana po ay nasagot ko ang inyong katanungan. Magpapatuloy po ang Healing Galing dito sa TV5. Kung kayo ay may healing katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa healinggaling@ymail.com o mag-post sa Healing Galing official Facebook page. Maaari ring magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 2nd floor, 522 Quirino Highway, near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-text sa Healing Galing hotline number sa 0921-445-0355. Sa ilang sandali pa ay malalaman natin kung paano ihanda ang isang masarap at masustansyang recipe na kontra anemia mula sa ating wellness chef na si Chef Tristan Encarnacion sa pagbabalik ng Healing Galing. Samahan si Dr. E sa kanyang natural na pagiging healthy ng katawan, puso, isip at pananaw sa mga bagay-bagay. Sa Radyo 5 at Action TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At sa TV5, kasama si Chef Tristan at Ali, tuwing Linggo, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng umaga. Pag gusto ng healing, gagaling!